Welcome back to our channel sa Liwanag at Pag-asa TV. Kumusta mga ka-faith? Kumusta ang puso natin ngayon? Sana ay puno ito ng kapayapaan at kagalakan. Ngayon, may gusto akong ibahagi sa inyo na isang napakasimpleng sikreto pero napakalaki ng epekto sa buhay natin. Ang sabi nga, gratitude is the frequency of heaven. Ang pasasalamat daw ay ang dalas ng kalangitan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Isipin mo na lang na ang radyo ay may iba't ibang istasyon, di ba? May AM, may FM. At sa bawat frequency, iba't ibang musika o programa ang naririnig mo. Kung gusto mong makinig ng love songs, hindi ka pupunta sa news station. Ganoon din sa ating spiritual life. Kung gusto nating maranasan ang mga pagpapala, ang himala at ang presensya ng Diyos, kailangan nating i-tune ang ating puso sa kanyang frequency. At ano ang frequency na yon? Pasasalamat. Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Napakalinaw, di ba? Sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang kapag masaya ka, hindi lang kapag natanggap mo ang bonus mo, hindi lang kapag healthy ka, kundi maging sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kalituhan, sa gitna ng paghihintay. Bakit? Dahil ang pasasalamat ay isang statement of faith. Kapag nagpapasalamat tayo kahit sa mahirap na sitwasyon, sinasabi natin kay Lord, Lord, hindi ko man maintindihan ngayon, pero nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong may plano ka. Salamat dahil kontrolado mo ang lahat. It shifts our focus from the problem to the problem solver. Mula sa kakulangan, papunta sa provider. Mula sa takot, papunta sa ating protector. Alam nyo, isang thankful heart ang umaakit ng pabor mula sa Diyos. Tandaan nyo ba ang kwento ng 10 ketongin na pinagaling ni Jesus? 10 silang gumaling, pero isa lang ang bumalik para magpasalamat. At ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Naganap ang iyong pananampalataya. Yung 9, gumaling lang ang katawan. Pero yung isa na bumalik, hindi lang katawan niya ang na-restore, kundi pati ang relasyon niya sa Diyos. May extra blessing na dumating dahil sa kanyang pusong mapagpasalamat. Ang pasasalamat ay ang lengguwahe ng kalangitan. Ito ang paraan natin para sabihing, Lord, nakikita ko ang kabutihan mo. Kahit sa pinakamaliit na bagay, salamat sa sikat ng araw, salamat sa hangin na nilalanghap natin, salamat sa pagkain sa ating mesa, salamat sa pamilya natin. Kapag nagsimula tayong maging intentional sa pagpapasalamat, magugulat na lang tayo kung gaano pala talaga tayo ka-blessed. Minsan ang problema natin masyado tayong abala sa pagrereklamo. Ang init naman, ang traffic. Bakit ganito ang trabaho ko? Without realizing it, we are tuning into the frequency of negativity. At kapag nandoon ka sa frequency na yon, ang maririnig mo lang ay puro problema at dahilan para lalong malungkot. Subukan nating baguhin ang ating tono. Imbes na magreklamo, magpasalamat. Imbes na mag-focus sa wala, tingnan natin kung ano ang meron tayo. You will be amazed kung paano magbabago ang iyong pananaw at pati na rin ang iyong sitwasyon. A grateful heart can turn a meal into a feast, a house into a home, and a stranger into a friend. Kaya ngayon, may hamon ako sa inyo. Ito ang ating action step for today. Kumuha ka ng papel at ballpen o kahit sa notes app lang ng phone mo, gumawa ka ng iyong gratitude list. Maglista ka ng 10 bagay na ipinagpapasalamat mo kay Lord ngayon din. Huwag mong isipin na kailangan bongga, simple lang. Salamat Lord sa kape ko kaninang umaga. Salamat Lord sa ligtas na biyahe. Salamat Lord sa mensaheng ito na narinig ko. Gawin mo ito at damhin mo ang pagbabago sa iyong puso. Kapag ginawa mo itong habit, ang paglista ng mga pasasalamat araw-araw, you are literally rewiring your brain to see the good. You are intentionally tuning your heart to the frequency of heaven. At kapag nandoon ka na sa frequency na yon, mas madali mong maririnig ang boses ng Diyos, mas madali mong mararamdaman ang kanyang presensya, at mas madali kang makakatanggap ng mga pagpapala mula sa Kanya. Tandaan, a thankful heart is a magnet for miracles. Huwag nating hintayin na maging perpekto ang lahat bago tayo magpasalamat.
Magsimula tayo ngayon. Magpasalamat tayo sa gitna ng lahat. Dahil iyon ang kalooban ng Diyos. At doon, sa dalas ng pasasalamat, naghihintay ang kanyang masaganang pabor at biyaya. Maraming salamat sa inyong panunood, mga ka-faith. Sana ay may napulot kayo sa ating sharing ngayon. Kung nabless ka sa mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At kung bago ka pa lang dito, i-click mo na rin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na video. God bless you all, at laging tandaan na i-tune ang puso sa frequency ng langit